Yes, good evening to everyone. This is Gilbert Lopez Marti Catso. Welcome sa ating programang GMC Cafe, kung saan pinag-uusapan po natin ang mga buhay-buhay, mga practical na buhay, mga buhay sa kabilang buhay, mga buhay na buhay-buhay lang. Anyway, may gabi istanan, magandang gabi po sa lahat. Buenas tardes a todos, minasan kumbawa. Eto tayo ngayon, it's already 7 o'clock. Nilipat natin yung ating live kasi nung kumagtanghali tayo, napakainit. At ang iba ay talaga hindi magkakaroon ng chance. And maganda rin yung talaga maabutan nyo ang live program kasi live cast natin kasi para makapag-interact din kayo. So if you wanted to, if you have a question, mag-send lang kayo ng message at willing po tayong sagutin ito. Sa abot lang po ng ating makakaya. Binabati natin yung ating mga kasamahan dyan sa Matina Crossing, particular dyan sa Manggahan, no? Sa Arroyo Compound. Magandang gabi po sa lahat. Doon sa ating mga kaibigan din sa Apitong, La Libertad, Santo Tomas, Davao del Norte. At of course, doon sa Maparat, Compostela Valley. Marami tayong mga nanonood, no? Yung mga kasamahan natin dyan. Magandang gabi po sa lahat. At salamat at nagkaroon pa rin tayo ng pagkakataon na makapag-live. This is now Saturday. Katapusan po ng ating broadcast. Bukas, tingnan natin kung makapag-broadcast tayo kasi magpapahinga din tayo at panahon din po na para magnilay-nilay tayo, no? Let's contemplate. Pupunta tayo sa churches natin, saan man simbahan. Makinig po tayo ng salita ng Diyos, attend po tayo ng masses. Kung saan kayo nag-church, please do. And of course, binabati ko yung lahat ng mga vloggers na kaibigan natin dyan, no? Shout out sa inyo. Shout out sa inyo dyan. Okay, mahina ang connection natin pero pagsikapan po natin we have 30 minutes to deal with. Pag-usapan natin yun ang last nating pinag-uusapan ay yung i-determine natin yung ating mga finances. Ito naman sa pang-5 natin topic natin or pang-6 na natin ngayon ay the importance or tinatawag na tawag dito savings, tawag dito, ito yung outline. Number 5 is saving and investment. Okay, savings and investment. Meron po tayong apat na bagay po ang pag-uusapan. Kagabi, nag-live po tayo. Naligo tayo sa ulan. Ngayon, medyo parang uulan na rin yata. Maligo naman tayo ulit. Kahit nakaliligo lang po natin, no? Magandang magtampisaw sa ulan. Balikan natin yun ng ating mga kapanahon ng bata pa tayo. We're still young at heart. Okay, tatlong bagay pag-uusapan natin sa gabing ito. Unang-una po ay the importance of savings. Gaano ba siya ka-importante? Savings is the act of setting aside money for future use or rather than spending it immediately. It is essential for like us, no? For several reasons. Kailangan po natin ng mag-savings talaga. Sasabihin na naman ng iba. Bakit tayo mag-savings? Kulang pa nga. Tama talaga, no? Bakit mag-savings? Kulang pa nga. Pero, kapatid, kaibigan, friend, relatives, nasa sa atin po yon. We will be deciding, tayo po mag-decide. Excuse mo natin para medyo mas makita. Ayan, lumilinaw. Friends, relatives, neighborhood, nasa sa atin po talaga yon. This is only an idea. Kung ayaw nyo talaga mag-save, wag. Hindi po kayo pinipilit. Kagabi nga sabi ko, ang ulan po, kung naliligo ka po sa ulan, it's one of the financial management, parang isang avenue, no? Kasi naligo ka sa ulan libre, no? Naligo ka sa ulan ng libre at walang tawag dito. Walang bayad kasi ulan 'yun eh. Tapos napakalamig, napaka-fresh. So, for some reason or for several reasons, maraming reason bakit tayo magsi-savings, okay? Nung kapanahunan nung nasa isang school pa kami, ay ginagawa namin, mayroon kaming piggy bank. 20 pesos ang nilalagay namin doon because we wanted to buy gift for our
children. Bilhan namin sila ng cellphone. So sabi ko, it's all about time na bilhan sila ng cellphone. So, nag-save kami. So, hindi kami nangutang. Kasi pag mangungutang ka, kapatid, sabihin ko sa inyo, ako nangungutang ako, pero pag-aralan talaga. Bakit? Babaon ka talaga. So, hindi kami nangutang, but we save money. Umabot siya ng 8,000, yun. Umabot siya ng 8,000. Nung umabot siya ng 8,000, bili kami ng cellphone. Ang cellphone ay 6,000 plus yun. So, more or less mga 7 pala. Mga 7. So, yun, nakapag-provide kami. Ganon yun siya. If we have a target, talagang pinag-iipunan po namin. Hindi kami basta-basta pag may dumadaan dyan, may pautang. Hindi, wala ka makukuha sa amin. Kasi we spend our money wisely. We spend our money based on our if it is necessity or wants, no? Kung necessity siya, go. But if that's wants, no, hindi po. So, eto, importance of saving. Unang-una, anong reason? Anong importance nito? Bakit tayo magsisave? Una is financial security. Savings act as a safety net for emergencies or medical bills, job loss. Katulad dito ngayon, cost cutting kami, may savings kami. But then, of course, medyo 1 week na, medyo medyo nabawas-bawasan na talaga. So, yung savings, hindi mo talaga hindi mo talaga pwedeng i-withhold yun. Kasi, lalo pat cost cutting kami ngayon. So, we have to spend, bumili kami ng pang-araw-araw namin na pangangailangan. And we are tightly, we tightly, budgeting it. And, of course, yun ang una, for financial security. Para sabi kung may tinatago, may madudukot. Ganun po yung una. Ito yung importance of saving money, Then, second one is goal achievement. Yung sinabi ko sa inyo kanina, na nagsisavings kami para ibili namin ng cellphone yung anak namin. So, goal achievements helps in achievement. Short term lang and long term goals, pwede na yon. Buying a home, education, retirement. Ito long term to kasi mahal yon. Yung mga konti-konti lang, maliit lang. So, ito. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, nagpapasalamat ako kami mag-asawa natuto mag-save money. Natuto kami mag-save ng money. Although ako, talaga pag may pera ako, hindi ko maiwasan talaga magbigay, mag-share, tumutulong. So, yun yung pangalawa. Unang-una, financial security. Then, goal achievement. So, mag-ipon ka para may bibilhin ka o may ipopurchase ka isang bagay. Ito sinasabi is buying a home, malaki yon. Buying or educational retirement, mahal yon. So, pwedeng ganun, pwedeng maliit lang. So, goal achievement. Pangatlo po ay investment capital. Savings provide the foundation for investment, which can grow wealth over time. Ito yung ibig na sabihin. Saving investment capital. Katulad nung ginagawa namin na may paluwagan kami. Nilagay ko yung pera ko doon, pwede namin ipapautang. Yung pinapautang namin doon, magtutubo. Yung tubo, ilalagay namin ulit, palalaguin nun. So, halimbawa kung may savings ako na, pagpalagay natin may savings ako every month is meron tayong savings na 1,000 pesos. 12 months, 12,000. And that 12,000 will be doubled after when the time bound reaches, yan, dodoble yon kasi pinapautang namin, ini-invest namin. Good. May return talaga sa amin. Yan yung tinatawag na capital or investment capital. Savings provide a foundation for investment which can grow wealth over time. Madali lang. Napakadali lang. Pangatlo po ay debt avoidance. Ito yung para makaiwas po tayo sa tinatawag na utang. So, kaya tayo the importance of saving is para makaiwas din sa utang. With savings, individual are less likely to rely on high interest loans or credit. Katulad dito, we will give you an example. Kung bibili ako ng bigas, uutang ako ng bigas,
Ngayon yung bigas na inuutang ko, halimbawa, ito yung presyo na 50 pesos. Yung 50 pesos na yon, ilan bang kilo mauubos namin? Halimbawa, makakaubos kami ng, o pagpalagay na natin is 25 a week, 25 kilos a week. Yeah, 25 kilos a week. Kung 50 pesos yan, more or less, nasa 1,500, tama ba ako? Kung 50 pesos, 1,500. Yun ang bigas. Kung uutangin namin yun, 1,500 a week or a month. Parang ganon. Ang mangyari ngayon, we purchase rice, yung bigas, pero walang bumabalik sa amin. So, ang ginagawa ko, since we have a cooperative, at marginal rin naman yung kita talaga. So, practically, kapag nagpo-purchase kami or tinatawag na mangungumpra na kami, magpo-purchase na kami, 25 kilos talaga yung kinukuha ko for 15 days yan, no? For 15 days. Yung 25 kilos na yan, may override na kami dyan as a group. Tapos, as a member also na ako ang nagpo-purchase, may points ako doon. So, dalawa yung tama doon. So, yun ang kagandahan doon kapag may cooperative ka. Yung savings group kasi namin may cooperative. So, yun ang mangyari. So, kapag hindi ka rin nagpo-purchase doon, walang babalik sa'yo. Kaya ganyan. So, para maiwasan mo yung uutang ka, invest mo yon o mag-invest ka kasi may savings na parang sinisave mo lang doon na hiniram mo eh. So, ganun po. Papayag ka sa hindi, pagdating ng panahon, meron talagang dividend yan pagdating ng taon. So, kung may isang taon, buti na lang. Kung may 20, sabihin na natin, kung magdi-dividend kayo ng, tawag dito, kung magdi-dividend kayo ng, okay na siguro yan kung may 2,500 kayo, di ba? Sa isang taon, no? Na pagpo-purchase mo. Kung marami kang binibili, kung good purchaser ka sa cooperative ninyo. So, yung pong apat, ang unang importance po ng financial management. So, setting the pagpa-i-invest mo yung isang bagay, no? Saving and investment. So, pangalawa po, doon sa tatlong pag-uusapan natin ay types of investment. Ano bang klaseng investment po yung pag-uusapan natin? Ano bang ayan, may na. Okay, bring on the camera. So, andyan si Arman Lucenio is watching. Yeah, magandang gabi sa'yo, Arman. Magandang gabi. Sana hindi ako mawala. Bring them on camera. Pwede ba yun? Atin. To change the broadcast. Okay, add. Paano ba ito? Sorry. Hindi ko alam paano to gawin. Alright, so, sorry ha, hindi ko kayang paano ba to. Hindi kasi ako nag-set up dito. Ang kaibahan ng cellphone, mga kapatid, iba yung setup. So, kung dito ako ngayon sa aking OBS, kayang-kaya ko yan. Anyway, sige lang. Shout out kay Arman. Arman Lucenio, no? Magandang gabi. Regards kay ma'am. At saka may nagpapapuli. I know it's Giselle kasi alam ko yung icon. Magandang gabi sa inyo. Nasa na tayo, ha? Second part na tayo ng ating types of investment. Well, 15 minutes na po yung na-consume natin. Anyway, shout out. Ay, yan siya. Mali ako, sir. Akala ko si Giselle. It's the principal. The principal, kabatchmate ko yan. Banda. Si Sir Alan Huevos. Maayong gabi dia, sir. Magandang gabi sa iyo, sir. Alan Huevos. Isa po siyang principal ng sa Matina Crossing. Sa may public school dyan. So, shout out dyan sa mga nanonood sa Matina Crossing. Malapit lang tayo dyan, sir, kapag pumupunta kami sa Arroyo. So, balikan natin yung types of investment. Siyempre, investments are assets or items acquired with the goal of generating income or appreciation. Common types includes isa na dito yung stocks, pangalawa bonds, real estates, mutual funds, savings account savings account, and then crypto. Ito mga na ito ha, mga medyo malalaki na to. Pero pag-usapan pa rin natin kasi baka ma-appreciate ninyo. Okay, baka ma-appreciate ninyo. Sa stocks naman, ownership in a company, investors can earn return through dividends and capital gains. Yeah, yun yung sinabi ko kanina na magbigay ka ng money doon, mag-invest ka,
Kung magkano yung profit dyan, i-divide yan sa mga members depending on magkano yung stocks na binili mo. Medyo mataas nga lang ang risk, potentially higher returns. Mataas yung parang delikado, pero potential siya na malaki din ang tatanggapin mo. That's the stocks. Pangalawa po bonds. Loan made to government or corporation in exchange for periodic interest payments and return of principal. Para bang, ito yung tinatawag na kung maglalagay ka ng sa isang corporation para mag-ano ka rin ng stock, mag-ano ka rin ng the same pa rin ng mag-ano ka ng stock. So halimbawa yung yung capital mo, parang ikaw uutangin mo 'yon, no? Uutangin mo 'yon, palalaguin mo 'yon. So ang ito as parang lower risk than stocks, but generally maliit lang ang return. Parang gano'n, medyo baliktad lang silang konti. Pangatlo po ay real estate. Real estate, alam naman po natin, bahay, lupa, mga buildings, no? Parang gano'n. Real estate is investing in properties, residential, commercial, or land for rentals or rental income or appreciation. Moderate lang yung high risk nito, moderate to high risk depending on the market. O katulad nito, katulad ko at ng asawa ko, may property siya. May property siya. And then kung yung property na yan ay nandyan lang, wala siyang income. Pero kung yung property na yan ay pakikilusin, i-convert o itutuon for a residential or commercial or para bang land rentals lang for income or appreciations, pwede yon. Katulad ng, siyempre may property siya. Ngayon wala siyang capital na mai-invest. So, since meron siyang lugar, pwede niyang iparent, pwede rin niyang tawag dito, iparent niya, or pwedeng siya mismo maglagay ng maglagay ng accounting business doon, at saka syempre ginamit mo yung property, babayaran mo kahit ikaw ang may-ari. Parang ganun ang concept noon. May magtanong, sa'yo na nga yung property, ba't ka pa magre-rent? Okay, let me yan kasi ang mali kalimitan or mostly kamalian ng mga may nagmamay-ari ng lupa. Why? Kasi ganito yan. Yung property mo kasi, babayaran mo talaga ang taxes niyan. Yung taxes na yan, sino ang magbabayad kung ikaw mismo? Yung pera mo, instead na para sa'yo, ibabayad mo sa taxes. Why? Kasi nandyan yung property mo. Idle nga lang siya. Walang pero binabayaran mo yan, sabihin ko sa'yo. So, instead of magiging idle siya, gawin mo siyang ipaparenta mo sa iba, ipapagamit mo sa iba, bayaran nila, re-rentahan nila, or ikaw mismo, mag-invest doon, pero mag-allocate ka ng para sa property. Kasi, ang common mentality kasi ng mga tao, katulad ng tindahan, pag sinabing tindahan, kuha lang ng kuha kasi sa kanila, that's wrong. Kasi, yung tindahan, o yung investment doon, o yung business doon, may pangangailangan yon. Okay, may pangangailangan yon na dapat mag-save ka talaga for the property. Bakit? Pagdating ng panahon, magbabayad ka talaga ng taxes. Halimbawa, may tawag dito, ikaw mismo nag-ooperate, pinaparentahan mo para sa garahe. Ngayon may nagpa-parking doon everyday, or yung mga kapitbahay, yung mga may sasakyan na walang garahe, pwede po yun. Malapit lang. Dito sa aming lugar, meron yan. May mga lupa po dito na mga 100 square meter na 1, 2, 3, 3 o 6 kabilaan. Magkabilaan po ang tawag dito. Magkabilaan po yung magkabilaan ba? Yes, magkabilaan. So pwedeng magkabilaan, 6 po ang laman. 6 na sasakyan po maipasok dyan. Kung magpaparent ka, kasi wala silang dito kasi sa lugar namin, maraming may sasakyan dito. Pero wala silang mga garage, wala silang mga garahe. Nagtaka nga ako bakit may mga sasakyan pero walang garahe.
Hindi nakaka-afford ng garahe pero may sasakyan. Nakaka-afford ng sasakyan. Iyan yung palaging namimiss ng mga bumibili ng sasakyan. Bumibili ng sasakyan muna pero walang garahe. Ako hindi naman sa pagmalaki, kahit na maliit itong bahay ko, kahit na simple lang yung bahay ko, pero malaki ang garahe ko. Kasi I am looking forward na kung may sasakyan ako, hindi ako maging pabigat sa kapitbahay. Bakit? Masisira yung relationship ninyo eh. Kasi yung pagiging pagkaroon mo ng sasakyan, convenient para sa'yo. But, please, may mga kapitbahay ka na magkakaroon ng ma-experience nila ang inconvenient. Kasi pag dadaan sila, nandyan yung sasakyan mo, ano't ano pa, nakaka-disturbo talaga yan sa kanila. Ganon yun. So, kung may lupa ka na bakante, pwede mong parentahan, gawin mong garahe. Isipin mo yun, sino yung may mga sasakyan na walang garahe doon na malapit lang sa inyo. Pwede yun. So, ipaparenta mo. Yan yung sa real estate. Ito naman, mutual funds. No? Pooled investment managed by professionals. Parang market. Diversified across various assets. Risk varies depending on funds type. So, parang mutual funds. Ano ba mga mutual funds na ano? Ano ba mga mutual funds? Noon alam ko eh. Meron kaming ewan ko kung tama ako ha, nung maliit pa ako, meron kaming tinatawag na credit union. Ngayon meron yata ngayon credit union na ilalagay mo yung pera mo doon, pinapalago ng union, no? Pinapalago ng union. So pwede to mutual funds. And then magbigay ako ng sample. Sa mutual funds, may savings ka doon. Kasi member ka, pwede kang umutang. Ngayon, ang seste, hindi ko makalimutan. Ito yung nangyari sa parents ko dati. Sa panahon ko nung grade 1 ako, parang grade 1 or kinder or grade 1, I really remember na nag-usap yung mama at papa ko na mag-uutang sila ng pera para mag-business. Ngayon, utang sila ng pera para mag-business. At meron kaming old aparador noon na maganda yung malaki yung salamin. Tapos, okay, we're 6 minutes more. So, yung may hono sa loob. Nung pag-pull ko na gano'n, nakakita ako ng 1,000 pesos. 10 100 pesos. Malaki na yon. Maliit pa ako noon. Malaki na yun. Kung ngayon yun siguro, sabihin natin, 100,000. Or tama ba ako? 100,000 or 50,000 or something. Okay. Second day, kasi expected ko magkakaroon ng business eh. Second day, nagiging 800 na lang. So, nung nagiging 800 na lang, na-enjoy ako, baka bumili na para sa tindahan, dito ganon. Wala ako nakita. Dumating yung 3 araw, tiningnan ko uli. Nandun pa rin yung pera, pero 500 na lang. Hanggang sa, nawala na yung pera. Nung mawala na yung pera, nagtaka ako, bakit walang naumpisahang negosyo. So, kapatid, ganito yon. Kapag ka nangungutang ka ng pera at gusto mo talagang magnegosyo, make sure na meron ka talagang gagawing negosyo. Kasi pag isip mo lang ang magnenegosyo ka tapos hindi ka pa talaga handa na magnenegosyo, masisira ka talaga. Kasi hindi mo, yung pera na inutang mo may interest yun. Babayaran mo rin yun. So, ganun yun. So, wag basta-basta, no? Kung kaming mag-asawa, pag umuutang kami ng pera, we make sure for development sa bahay or for investment doon sa business namin kung uutang kami. Hindi kami basta-basta nangungutang na para, mangungutang dito kasi mag-travel tayo sa Taiwan o hindi ko naman minamaliit yung umutang para sa abroad, no? O para maglilimaliw doon sa mag-tourist. Pera nyo yan. Pero para doon sa mga may balak, please, mababaon ka talaga lalo pat wala kang stable na trabaho. Yung mga may stable na trabaho nga, yan yung mga call center agent. Nako, yung anak ko nandito, call center agent yung dati. Walang pinag-uusapan kundi utang kasi ganun travel tapos yung wala nang makukuhang sweldo. Ganun yon. So, malapit na tayo. Savings account, eto yon, magsisaving tayo ng money. So, offered by banks with fixed or variable interest rates. Low risk yun, low return, best for preserving capital. 3% interest ba yun? Ganun, maliit nga lang, pero sigurado ka. Yung iba, hindi kinukuha. Tinatawag nila na, tawag nila yon, yung hindi kukunin, time deposit.
Yung time deposit, malaki yun, pero wala kang makukuha. Wala ka talaga makukuha kaagad sa loob yun ng isang taon. Okay, yun ang savings accounts, no? Okay, or cash deposits. And then, meron tayong cryptocurrencies. Kung yung mga mahilig sa mga ganon, may Bitcoin, may Ethereum, so on and so forth, no? Mga digital and virtual currencies. So, very high risk and volatility potential for high returns. Pero ngayon, may nakikita ako ngayon na ang dami na nag-i-endorse ng tinatawag na investment na 15,000 lang lalago na kaagad. Pinag-aaralan ko kung papasok ba kami dyan. Okay, eto na tayo sa pangatlong topic natin, risk and returns. Okay, syempre, hindi pwedeng hindi ka mag-risk kasi wala ka talagang return. So, kailangan patibayan ng loob yan. There is a fundamental trade between risk and return in investment. Natural talaga yon. Hindi ka magiging businessman o hindi ka magkakaroon ng kung hindi ka talaga magre-risk. Kasi kung gusto mo ng return, dapat magre-risk ka talaga. Yung mga low risk po ay yung low return katulad ng savings account, government bonds o security bond, minimal growth lang yon. Sa moderate risk, moderate returns, yung mga real estate, diversified mutual funds, yung mga mutual funds na nag-offer ng mga yung mga ganong interest. And then pangatlo is high risk, yung pang high risk natin, high return naman yun, potential. Stocks, yan nga, cryptocurrency, kanina pinag-uusapan natin, can yield high profits but also large losses. Now, balikan natin yung mga nagsasaradong mga yung mga hinuhuli ng government kasi yung pyramiding talaga, yung offer na pyramiding, it is high risk talaga yun, kapatid. Kasi pag dumating sa panahon na ikaw na, wala ka nang makukuha kasi nasa baba ka na. So, ganun yun. So, diversification is key strategy to manage risk by spreading investment across different assets classes. So, investors can reduce the impact of any single loss. No? Sa buhay natin, eto mga ganito, kapatid, pag-aaralan natin. Wag nating baliwalain kasi kung gusto mo lang. Kasi kapag yung pera mo ay nandyan lang, balikan naman natin yung pinag-uusapan natin nung unang araw, na maraming nananalo na nagkaroon ng pera na ngayon bumalik kasi wala silang management ng kanilang finances. Walang management sa kanilang finances. So, kung wala kang management sa iyong finances, babalik ka talaga doon sa umpisa. Why? Hindi mo alam kung paano patakbuhin. Gastos ka lang ng gastos, hindi mo alam kung paano palaguin yung pera mo. Masarap gastusin yung pera, lalo pat galing sa hangin. Yung dumating lang sa buhay mo na bigla na lang naging milyonaryo ka. Kaya nga yung mga kaibigan ko, sinabi ko, given a chance to may magbigay ng 1 milyon, anong una mong gawin? Wala talaga akong nakikitang nagsabi na, ganito yung gawin ko. So, wala akong nakikitang nagsabi na, pag-ibayuhin ko yung knowledge ko, paano i-manage yung pera. Kasi, ang daling magsabi, kapatid, magninegosyo ako, i-invest ko sa ganito. Ang tanong po, familiar ba sa'yo ang business na papasukin mo? Kasi pag hindi ka familiar sa business na papasukin mo, kapatid, talo ka talaga. Do not engage in a business na hindi mo familiar. Kasi, hindi mo alam kung saan patutungo yan, mawawala ka talaga. So, sa gabing ito mga kaibigan, sana may natutunan tayo, no? 3 bagay lang, importance of savings, type of investment, and risk and return. So, katulad namin ngayon, we are in cost cutting. So, nag-i-invite ako, o nag-encourage ako, in-invite ko yung mga kaibigan ko, if may mga pangangailangan kayo sa printing services, just contact us. Pinapalago namin ang aming printing services ngayon. At ngayon, nag-i-engage na rin kami ng sounds and lights, no? Meron na tayong lighting facilities, pwede na kaming makapag-cater ng mga debut. Hindi highly industrial. Yung pang simpleng debut lang. Mga birthday celebration, mga birthday o yung mga anniversaries, pwede namin ma-cater. Just contact us, mag-PM kayo sa aking account, or you can contact me at 0926-583-2954.
at pag-usapan po natin. Mura lang tayo tulungan namin kayo paano i-arrange yung event na i-handle ninyo. At pag-usapan lang natin, hindi kayo manghihinayang in a very, very reasonable cost. I-charge namin kayo ng very, very reasonable. At meron pa tayong ibang services, no? Tumatanggap din kami ng yung anak ko tumatanggap ng hosting, tumutugtog sa mga debut, ganon. Maraming pwedeng yun nga, sabi ko, nasa palipaligid lang, diskarte lang ang kailangan, kapatid. Masarap magkaroon ng diploma, yes, nandyan si Sir Alan, he's a principal. Masarap pa magkaroon ng diploma. Kung hindi ka principal, kung hindi ka talaga nakapagtapos, so, titingala ka na lang. Hindi po. Meron tayong ability na binigay ng Diyos. Ability to acquire wealth. So, salamat at sinamahan niyo ako sa gabing ito. Sana may natutunan tayo at magkita-kita tayo muli Monday. But please, before that, allow me to lead a prayer or to give a prayer, to offer a prayer for each and everyone. Most gracious and loving Father, we thank you, Lord, for the time that you have given unto us. Salamat sa oras, Panginoon, na meron kaming mga natutunang bagay sa pagmamanage ng aming mga finances. At ikaw, Panginoon, ang may alam sa buhay namin, kaya dinudulog namin lahat. Wala kaming strength kung hindi mo kami sasamahan. Sa ngalan ni Jesus, amin pong dinudulog sa iyo itong lahat ng ito. Amen and amen. So, yan lang po sa gabing ito, mga kaibigan. Salamat at magkikita-kita tayong muli. This is Gilbert Lopez Martí Catso sa GMC Cafe. Shalom sa lahat. Magandang gabi.